Lumabas ka, eng sasakyan eng gayon din. Ang puwersa, ang atake ngayon. Ginu, wala po akong balak tumakas. Nais kong manatili sa loop, eng sasakyan. Sasakyan itong pulis. Arestado ka. Lumabas ka. Dahan-dahang lumabas si Miguel Reyes. Nakatasang makamay. Walang biglang galaw. Itinulak siya ni Police Corporal Marco Santos sa hudnang matte black na Lamborghini Urus. Tingnan ko nga. Patingin ng makamay mong yan. Dahan-dahan lang. Nakuha mo. Si Beck ay nasa isang Joseph Aren. At hinding-hindi mo yan malilimutan. Walang sinabi si Miguel. Inilabas ni Santos ang kanyang batuta at buong lakas na inihampas sa bintana ng driver's side. Sumabo ang salamin sa maupuang katad. Ngayon, pareho na tayo. Basag na bintana para sa basag na kuwento. 14 na minuto. Iyon na lang ang natitirang oras ni Corporal Santos bago manghina ang kanyang matuhot sa harap ng buong departamento. At wala siyang kaalam-alam. Ngunit para maintindihan kung ano ang sasapit sa taong ito, kailangan mong malaman kung sino talaga si Miguel Reyes. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang tungkol kay Miguel Reyes o kahit man lang ang bersyon ni Miguel Reyes na kilala ng lahat sa Verdana Pointe, Santa Rosa. 42. Matangkat, tahimik. Ang tipong taong siya mismo ang naalaga ng kanyang hardin tuwing Sabado at kumakaway sa bawat kapitbahay, kumawi man sila pabalik o hindi. Kasal kay Isabel, isang corporate lawyer na, mas malaki ang kinikita kada oras kaysa sa kinikitangang karamihan sa isang araw. 2 anak, isang magandang bahay sa Achacha Avenue, isa sa mga kalye kung saan pare-pareho ang nga mailbox at ang mga damuhan ay parang sinukatan ngang ruler sa pakakagupit. Mayroon siyang 2 sasakyan, isang ordinaryong pilak na Fortuna para sa pagatid-sundo sa eskwela, at isang matte black na Lamborghini Urus na nakaparada sa driveway, bayat ng buo. Walang utang, walang lease, kundi cash, sa isang lugar tulad ng Verdana Point. Ang isang kotseng tulad niyan ay nagtatanong ng walang imik. Ano ang trabaho ni Miguel? Konsultan para sa gobyerno. Iyan ang sinasabi niya sa lahat. Bawat kapitbahay, bawat magulang sa school pickup, bawat taong nakakakita sa lambo at hindi mapigilang magtanong. Konsultant para sa gobyerno. Ito ang pinakaboring na sagot sa mundo. At iyon mismo ang dahilan kung bakit niya ito ginagamit. Walang sinumang nag-usisa patungkol sa pagiging konsultan sa gobyerno. Marinig mo lang ang 2 salitang iyon at titigil na ang utak mo? Perpekto. Ngayon, narito ang isang detalye na tila malit, ngunit hindi. Tuwing umaga, isinuswat ni Miguel ang isang mabigat na pila na relo, inaayos ito ng tama, ang mukha ay bahagyang nakatagilid paloob. Minsang nagtanong si Isabel tungkol dito. Sabi niya, bigay itong isang kasamahan. Teknikal na hindi iyon kasinungalingan. Itatak mo ang relong iyan sa iyong isipan. Magtiwala ka sa akin. Ang Santa Rosa, Laguna, isang first-class city na may halong mga industrial park at mga eksklusibong subdivision. Ito ang uringang lugar kung saan sinasabi nga matao. Pantay-pantay ang lahat dito. At pagkatapos ay may tatawa ngang pulis dahil ang isang handaan ngang pamilyang hindi tagaron ay lumampas na ngang alas 9 gabi. Ang himpilan ng pulisya ay may 150 na opisyal. Sa loob na 8 buwan, 3 reklamo ng labas na puwersa ang isinampa. Lahat ng 3 ay kinasangkutan ng mga driver na mukhang kahinahinala. Lahat ng 3 ay inimbestigahan sa loob ng departamento. Lahat ng 3 ay naabsuelto. 3 sa 3. Perpektong record. Kung ikaw ang departamento. Siyempre, ngayon, ang lalaking may batuta, si Marco Santos. 34. Dito ipinanganak, dito lumaki, dito naging pulis. Ang kanyang ama ay pulis din ng Santa Rosa bago siya. Si Santos ang tipo ng tao na gusto
ng lahat sa locker room. Maingay, nakakatawa, kumpiyansa, isang mabuting pulis sa papel. Ngunit kapag tiningnan mo ang kanyang mga numero sa traffic stop, magsisimulang mangamoy ang papel. 412 na huli sa loop ang 3 taon. 68% ay kinasangkutan ng driver na mukhang mahirap o tagalabas. Sa isang lungsod na may malaking populasyon ng mayayaman. Basahin mo ulit. 68%, hindi iyon malas. Iyon ay isang ugali. Hindi iniisip ni Santos na siya ay mapanghusga. Sa totoo lang, isusumpa niya ito at maniniwala siya sa sarili niya. Ngunit ang pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sarili at ang sinasabi nga, datos tungkol sa iyo ay dalawang makaibang usapan. Ang kanyang hepe, si Sergeant Rico Fernandez, 51, tahimik na tipo, pumipirma sa mga papeles ni Santos tulad ng karamihan sa pagpirma para sa isang package. Hindi ito binubuksan, hindi tinitignan. Isusulat lang ang kanyang pangalan at magpapatuloy. 4 na taon na niyang ginagawa ito, bawat ulat, bawat huli, aprobado, tapos susunod. At nariyan si Tanya Cruz, 24, baguhan, 5 buwan pa lang sa serbisyo at hinahanap pa kung saan ang masarap na kape. Siya, ang partner ni Santos ngayon, at ang tanging tagubilin na ibinigay sa kanya tungkol sa pagsama kay Santos ay ito. Suportahan mo siya. Manahimik ka. At matuto. May matututunan siya ngayon. Hindi lang ang inaasahan ng lahat. Sabado ang umaga. Hinalikan ni Miguel ang kanyang anak na babay Sanu, kinuha ang kanyang masusi, at sa hindi malamang dahilan, pinili ang Lamborghini sa halip na ang Fortuner. Siguro gusto niya lang maramdaman ang makina. Siguro nagtanong ang anak niya tungkol sa magandang kotse. Hindi mahalaga. Lumabas siyang driveway, lumiko sa Achachia Avenue. Ang speedometer ay nasa 48. Sa isang 50 kpr zone. Nakasara ang mga bintana, mahina ang musika. Isang lalaking nagmamanehong sariling kotse sa sariling lugar tuwing Sabado. 4 na minuto. Ganun katagal bago lumitaw ang mga asul na ilaw sa kanyang salamin. At dun mismo sa tahimik na kalye ng subdibisyon, nagsimula ang pinakamasamang araw sa buhay ni Marco Santos. Hindi niya lang alam ito. Nakita ni Miguel ang mga ilaw. Hindi siya bumilis. Hindi na panik. Na-signal siya pa kanan. Dahan-dahang tumabi sa gilid. Inilagay ang kotse sa pak. Parehong kamay sa manibela. 10 and 2. Bukas na ang bintana. Nagawa na niya ito dati. Hindi eksakto ito, ngunit ito, ang paghinto, ang paghihintay, ang tahimik na pakalkula kung paano mananatiling buhay sa isang routine traffic stop. Alam ng bawat Pilipinong nakaranas ng pang-abuso ang koreografiyang ito. Natututunan mo ito tulad ng pagtaling sintas ng sapatos. Maliban na lang kung makamali ka, hindi lang maluwag na sintas ang resulta. Nagtagal si Santos bago lumabas ng patrol car. Lumabas si Cruz sa paning ng pasahero. Ang kamay ay nakapatong sa kanyang sinturon. Nanatili siya malapit sa likurang bumper. Naka-on ang kanyang body cam. Hindi muna lumakad si Santos sa bintana. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na magsasabi sa iyo na lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng kanyang isipan. Nilakat niya ang buong paligid ng Lamborghini. Dahan-dahang pinapadaanan ang kanyang magadaliri sa fender na parang nag-iinspeksyon ng isang bagay sa isang subasta. Na parang tinatasa ang isang ari-arian na nakumpiska na. Inikot niya ang buong kotse bago pa man niya tingnan si Miguel. Pagkatapos ay pumunta siya sa bintana. Hindi nagpakilala. Hindi bumating magandang umaga. Hindi sinabi ang dahilan ng pahinto. Ang ganda ng kotse mo. Rehistro at lisensya. Ngayon na. Si Miguel, kalmado na parang isang taong umorder ng kape.
Magandang hapon, officer. Maari ko bang malaman kung bakit ako pinahinto? Dahil sinabi ko, rehistro at lisansya. Ngayon na. Kinukuha ko po sa aking glove box ang aking mga dokumento. Hindi kita tinanong na magsalaysay. Kumilos ka na lang. Dahan-dahang kumilos si Miguel. Kitang-kita ang mga kamay sa buong oras. Kinuha niya ang kanyang rehistro at insurance card at inabot ito. Hinablot ito ni Santos. Tiningnan ang rehistro. Binasa ang panggalan. Binasa ulit. Miguel Reyes. At ang sasakyang ito ay nakarehistro kay Miguel Reyes. Sinabi niya ito na parang hindi makatugma ang mga salita. Na parang ang pangalan at ang kotse ay umiiral sa dalawang makaibang wika at may nakamali sa pagsasalin. Ang sarap enege buhay ano? Anong trabaho mo, Miguel? Konsultan para sa gobyerno. Napangisi si Santos. Konsultan para sa gobyerno sa isang 10 milyong pisong sasakyan. Dahan-dahan siyang umiling. Sige. Naglakad siya pabalik sa patrol char. Dala ang madokumento ni Miguel. At ngayon, ang paghihintay. Ang mahaba, si Nadia. At hindi kinakailangang paghihintay. 5 minuto. Nakaupo lang si Miguel. 8 minuto. Hindi gumalaw ang kanyang makamay mula sa manibela. 11 minuto. Ang karaniwang traffic stop sa Pilipinas ay tumatagal ngang 8 hanggang 12 minuto. Lumampas na si Miguel. Sa panahong iyon, at hindi pa bumabalik si Santos. 12 minuto at bumalik si Santos. Ngunit may nagbago. Mas malapat ang kanyang tindik. Mas malapit ang kanyang kamay sa kanyang balakang. Nakataas ang kanyang baba. Anuman ang ginawa niya sa patrol char sa loop ng 12 minuto, hindi iyon papeles. Mr. Reyes, lumabas kang sasakyan. Officer, naibigay ko na po lahat ng aking dokumento. Malinis po ang mga ito. Mari niyo po bang sabihin sa akin ang dahilan kung bakit kailangan kong lumabas? Hindi na kita ulitin. Binuksan ni Miguel ang pinto. Dahan-dahang lumabas. Kitang-kita ang makamay. Tumayo siya sa kanyang buong taas. Namdua, navy polo shirt, khakis, malinis na sapatos. Mukha siyang isang taong papunta sa branch. Hindi sa isang crime scene. Mga kamay sa bubong. Inilagay ni Miguel ang kanyang mapalat sa bubong ng sarili niyang Lamborghini. Ang kotseng binayaran niya. Ang kotseng nakapangalan sa kanya. At idiniin niya ang kanyang makamay dito na parang isang suspek habang ang isang pulis na walang nakitang mali ay nakatayo sa likod niya na may kamay na malapit sa kanyang armas. Pinapanot ni Cruz mula sa likod. Nagpapalit-palit siya nga. Bigat sa kanyang nga pa. Nahagip ngang kanyang bodycam ang paksulyap niya kay Santos. Pagkatapos, ay mabilis na umiwas ng tingin na parang may nakita siyang hindi dapat makita. Kinapkapan ni Santos si Miguel. Ginapang ang kanyang nga kamay sa kanyang tagiliran, baywang at bulsa. Walang armas, walang kontrabando. Wala kundi isang wallet, isang telepono, at isang set ng nga susi na may karaniwang kitchen fob na nakakabit. Sinulyapan ni Santos ang fob. Binaliktad ito ng isang beses. At inihagis ang nga susi pabalik sa upuan ng driver. Tandaan mo ang kitchen fob na iyon. Kung papanuorin mo ulit ang bahaging ito mamaya, mababaliw ka. Umatras si Santos, tiningnan ang kotse, tiningnan si Miguel. At narito ang linyang magsasabi sa iyo na hindi ito tungkol sa isang traffic stop. Mayabang ka, ano? Kung makatayo ka diyan akala mo kung sino ka. Hindi sumagot si Miguel. Pinanatili niya ang kanyang makamay sa bubong, ang tingin ay nasa harap. Ang kanyang pahinga ay hindi nagbago kahit minsan simula nang magsimula ito. Lumakad si Santos papunta sa passenger side, itinuro sa pamamagitan ng windshield ang upuan ng pasahero kung saan nakapatong ang isang Manila envelope sa katad. Ano ang nasa sobre? Mangge personel na dokumento.
Buksan mo. Hindi po ako pumapayag sa paghahaluhog ng aking sasakyan, officer. Sinubukan ni Santos ang pinto ng pasahero. Nakalock. Pinindot ni Miguel ang autolock nung siya ay lumabas. Isang maliit na bagay. Isang automatikong bagay. Ang sumunod na nangyari ay tumagal nga mga 3 segundo, ngunit alingaw ito ng mas matagal pa. Inilabas ni Santos ang kanyang batuta, umatras at buong lakas na inihampas sa bintana ng passenger side. Ang salamin ay hindi lang nabasag. Ito ay sumabog papasok. Ang mapiraso ay tumalsik sa upuang katat, sa center console, sa Manila envelope, sa mga floor mat. Ang tunog ay matalim, malinis, halos parang musika. Pagkatapos ay katahimikan. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mamata. 1 segundo. 2. Nang imulat niya ang mga ito, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Walang kahit isang kalamnan. Si Cruz sa likuran nila ay umatras. Gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang lumabas na tunog. Nahagip ngang kanyang bodycam ang lahat. Ginukot ni Santos sa basagin na bintana ang sobre. Itinazito na parang gitropeyo, pagitapos ay bumaliki kay Miguel. At sinabi ang galinyang ginarinig mo sa simula NG video na ito. Alisin mo ang marurumi mong kamay sa manibela at lumabas ka. Nakalabas na si Miguel. Kanina, pa siya nasa labas. Ang salita ni Santos ay wala na sa lugar. Hindi na ito pagpupulis. Ito ay isang pagtatanghal. Ito ay isang taong nagpasya na sa katapusan at pinupunan na lang ang gitna. Tumawag si Santos sa radyo. Dispatch. Mayroon akong uncooperative na suspect. Posibleng karnap. Humihingi ng backup sa Acacia at Elm. Uncooperative. Sinunod ni Miguel ang bawat utos. Posibleng charnap. Ang rehistro ay nasa pangalan ni Miguel at lumabas na malinis 12 minuto na ang nakalipas. Ngunit iyon ang lumabas sa radyo. Iyon ang narinig ng mabackup unit. 2 patrol car pang dumating sa loob NG 4 na minuto. Lumabas si Sergeant Rico Fernandez sa una. Tiningnan niya ang eksena. Isang lalaking nakasuot ng hakis na nakatayo na nakatas. Ang makakamay sa tabi ng isang basag na Lamborghini. 3 patrol car. Basag na salaming sa kausada. Tiningnan ni Fernandez ang basag na bintana. Tiningnan si Santos. Ayos na ba to? Opo, sir. Hinihintay na lang ang fincheck. Tumango si Fernandez, bumalik sa kanyang patrol car. Iyon na iyon. Iyon ang buong usapan. Kakabasak lang kanyang opisyal ng bintana ng kotse ng isang sibilyan. At ang tanging tanong ngang supervisor ay kung kontrolado na ang sitwasyon. Hindi kung ano ang nangyari. Hindi kung bakit may basak na salamin sa lahat ng dako. Hindi kung okay lang ba ang lalaking nakatayo sa sarili niyang lugar na nakataas ang makamay. Wala. Samantala, dumarami na ang ebidensya. Bodycam footage na tumatakbo sa mga kamera ni na Santos at Cruz. Ang in-car cruiser camera na nagre-record ng audio. GPS data na nagpapakita na si Miguel ay pinahinto 300 metro mula sa sarili niyang bahay. Mangalog ng dispatch na nagpapakitang 0 na ulat ng charnap para sa anumang Lamborghini sa buong rehiyon. Walang dahilan para sa paghinto na ito. Walang dahilan para sa paghahaluhog. Walang dahilan para sa basag na bintana. Ang tanging dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito ay nakatayo doon mismo sa isang uniforme na may hawak na Manila envelope na hindi sa kanya. At wala pa rin siyang ideya kung ano ang nasa loob nito. Pare, isipin mo na ikaw iyon, iyong kotse, iyong kale, at isang lalaking naka-uniforme ang bumasak ng iyong bintana at sinabing, hindi ka bagay dito. Ano ang gagawin mo? Dahil si Miguel ay nakatayo lang dun. At sa tingin ko, hindi ko iyon kaya.
Si Miguel ay inilagay sa likod ng patrol car ni Santos, hindi inaresto, hindi pinosasan, kundi idinetina lang. Ang pinto ay nakalock mula sa labas at iyon na iyon. Nakaupo siya sa likod na rehas na partisyon na may mga kamay sa kanyang kandungan na nakatingin ng diretso at walang sinasabi, 22 minuto. Ganun katagal nila siyang pinanatili sa likod na upuang iyon, 22 minuto NG pagupo. Sa isang patrol car, 300 metro mula sa sarili ni Yang. Bahay abang ang kanyang Lamborghini ay nasa hilid NG kalsada na may basag na bintana at salamin sa. Ngunit narito ang kakaiba. Hindi tumawag ngang abogado si Miguel. Hindi humingi ngang tawag sa telepono. Hindi humingi ngang badge number. Hindi nagtaas ngang boses. Wala. Nakaupo lang siya doon na parang isang taong naghihintaying bus na alam niyang darating. At kung pinapanot mo ito at iniisip, bakit siya napakakalmado? Hawakan mo ang kaisipang iyan. Makukuha mo ang iyong sagot at babaliktarin nito ang lahat ng iyong iniisip tungkol sa taong ito. Habang nakaupo si Miguel sa likod, isang kawili-wiling bagay ang nangyayari sa labas. Sina Santos at Fernandez ay nakatayo sa pagitan ng dalawang patrol car na nag-usap. Akala nila ay may pribado silang pag-uusap. Hindi. Dahil ang inkarkamera sa patrol car ni Santos ay nagre-record NG audio sa buong oras. Santos, mahinang boses. Malinis ang record ng tao. Tumutugma ang rehistro. Fernandez, anong gaplano? Isusulat ko bilang reasonable suspicion. Tinted windows. Sobre nakitang kita. Napatihil si Fernandez. Ang bintanang binazak mo ay sa passenger side. Dahil nakita ko ang kahina-hinalang materyales sa windshield. Exigent circumstances. Isa pang pagtigil. Mas matagal sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay si Fernandez. Tahimik. Siguraduhin mo lang na malinis ang report. Siguraduhin mo lang na malinis ang report. Hindi anong ginawa mo? Hindi bakit mo binasak ang bintana. Basta't gawing tama ang papel. Ang dalawang lalaking ito ay nakatayo sa isang kalsada sa Pilipinas na gumagawa ngang isang maling salaysay sa real time. At sa paraan ngang kanilang pag-usap, hindi ito ang kanilang unang pagkakataon. Ito ay routine. Ito ay Martes. Pagkatapos ang 22 minuto, binuksan ni Santos ang pinto sa likod. Sinabi kay Miguel na malaya na siyang umalis. Walang citation, walang aresto, walang kaso, at tiyak na walang paumanhin. Nakangisi si Santos. Magandang araw, Mr. Reyes. Magingat sa pagmamaneho. Lumabas si Miguel, naglakad papunta sa kanyang Lamborghini ng walang imik. Ang salamin ay nakakalat pa rin sa upuan ng pasahero. Tinanggal niya ang ilang piraso sa driver's side, umupo, pinaandar ang makina, at umuwi sa eksaktong speed limit. Wala siyang sinabing kahit isang salita, wala. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa kanyang pintuan sa harap, may nabago. Nakita ni Isabel ang kanyang mukha mula sa kusina. Hindi siya natanong kung ano ang nangyari. Nakita na niya ang ekspresyong iyon dati. Pinanood lang niya. Siyang maglakad papunta sa kanyang opisina. Isinara ni Miguel ang pinto. Kinuha ang telepono. Isang tawag. Si Reyes 2. Priority upload. Santa Rosa PNP. Police Corporal Marco Santos. Badge number 142. Sergeant Rico Fernandez. Supervising. Mayroon akong audio, visual, at paglabag sa karapatan laban sa hindi makatwirang paghahanap at pagsamsam na may kasamang pagkasira ng ari-arian. Malinis to,
Ang boses sa kabilang linya. Kopyahin. Na-flag na ang mga file. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang kotse ko hindi. Isang pagtigil. Pagkatapos, ay tumawa si Miguel. Hindi isang masayang tawa. Hindi isang tawang ginhawa. Ang uri ng tawa na lumalabas kapag ang isang taong 8 buwan nang nag-ipon ng kaso ay pinanod ang isang pulis sa isang maliit na bayan na iabot sa kanya ang ebidensya na nakabalot na parang regalo. Ngayon, kung nakikinig ka ng mabuti, nagsisimula ng magbago ang ilang bagay sa iyong isipan. Priority upload, audio at visual. Nga badge number na kabisado at handa ng ibigay. Hindi ito isang taong dumaan lang sa isang traumatikong karanasan at tumatawag sa isang abogado. Ito ay iba. Ngunit wala pa tayo roon. Malapit na. Pero hindi pa. Kinabukasan. Nasa driveway si Miguel na tinitiknan ang basak na bintana. Isang kapitbahay ang lumapit, isang lalaki nasa 50s, may tunay na pag-alala sa kanyang mukha. Miguel, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Nakakaroon ng kaunting problema sa makaalakat ng batas. Naku, grabe naman. Dapat kang magsampang reklamo. Si Miguel, bahagyang nakangiti. Naasikaso na. Ang narinig ng kapitbahay ay isang reklamo ng sibilyan. Siguro isang tawag sa telepono sa departamento. Siguro isang liham sa konseho ng lungsod. Hindi iyon ang ibig sabihin ni Miguel. Hindi iyon ang ibig sabihin ni Miguel. At nariyan si Father Carlos Villanueva, 58 taong gulang, namumuno sa parokya ngang Banal na Pag-asa, ang pinakamalaking simbahan sa Santa Rosa. Sa loob ngang 3 taon, ang taong ito ay nangongolektang nga kwento. Bawat traffic stop, bawat kap-kap, bawat hinuli ako ng walang dahilan. Nasa isang binder niya ang lahat. Isang pisikal na 3-ring binder na may mga tab at petsa at pangalan ng mga saksi at mga batch number. Nagfile siya ng formal na reklamo sa Santa Rosa PD ngang 4 na beses. 4 na beses na inimbestigahan ng departamento ang sarili nito. 4 na beses na walang nakitang mali ang departamento. Hindi alam ni Father Carlos na si Miguel Reyes ay higit pa sa isang kapitbahay na nagsisimba minsan. Ngunit alam ni Miguel ang tungkol kay Father Carlos. Nabasa ni Miguel ang bawat pahina sa binder na iyon. At malapit nang maging mas mahalaga ang binder na iyon kaysa sa inaakala ni Father Carlos. 3 araw pa katapos, Martes ng umaga, sa briefing room ng Santa Rosa PD, amoy panis na kape at floor wax. Si Santos ay nasa harap, nakasandal, nakukuwento ng pangingisda. Si Fernandez ay nasa sulok na umiinom mula sa isang styrofoam cup. Si Cruz ay nasa likod na hanay. Tahimik. 3 araw na siyang hindi makatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mata, naririnig niya ang pagbagsak ng salamin. Mga takdang gawin, mga patrol zone, paalala tungkol sa cookout ng departamento, normal boring Martes. Pagkatapos ay bumukas ang pinto, 3 tao ang pumasok na parang pag-ari nila ang gusali. 2 lalaki na nakasuot ng dark suit. Isang babae, naka-gray na blazer, magkredensyal sa kanyang sinturon. Ang uri ng mukha na hindi ngumingiti dahil ang pangngiti ay wala sa deskripsyon ng kanyang trabaho. Tumahimik ang silid. Hindi dahan-dahan, kundi agad-agad. Tumayo si Captain Roy Garcia. Hindi niya inaasahan ang nga bisita. Malinaw na sinasabi iyon ng kanyang mukha. Captain Garcia. Ako si Deputy Director Elena De Leon. National Bureau of Investigation. Civil Rights Division. Hindi pumupunta ang NBI sa mga lokal na departamento para sa mga parking ticket. Hindi pumupunta ang Civil Rights Division maliban na lang kung may isang bagay na napakalaking mali. Nandito kami alinsunod sa isang federal na investigasyon sa mga sistematikong paglabag sa karapatang pantaw ng mga opisyal ng Santa Rosa Police Department. Mayroon akong warrant na nakpapahintulot sa pagkuhang body cam footage. Magka-personnel file
makatalan internal affairs, at makalog tuga dispatch na may petsang hanggang 30 na buwan ang nakalipas. Inilagay niya ang waran sa mesa. Ang papel ay halos walang tunog. Ngunit tumama ito sa silid na iyon na parang isang bomba. Walang gumalaw. Nawala ang kwento ni Santos tungkol sa pangingisda. Nakabukas ang kanyang bibig. Ang kanyang nga kamay ay nakapatong sa kanyang nga hita. Hindi pa tapos si De Leon. Ang investigasyong ito ay sinimulan batay sa ebidensyang nakalap ngang isang special agent na naka-embed sa komunidad na ito sa nakalipas na 8 buwan. Naka-embed 8 buwan. May isang tao na narito sa gitna nila, nanonood, nakikinig, nagre-record. Hindi pa nagbabago ang mukha ni Santos. Iniisip pa rin niya na ito ay tungkol sa ibang tao. Hindi sa kanya. Impossible. Huminga si De Leon ng isang beses. Ang kahenteng tinutukoy ay si Special Agent Miguel Reyes. Gumuho ang silid. Namutla ang mukha ni Santos. Nawala ang dugo sa kanyang nga pisngi na parang may nagbukas ng gripo. Nanginginig ang kanyang tasang kape sa mesa. Nanginginig ang kanyang kamay at pagkatapos ay nanghina ang kanyang matuhod. Hindi isang metapora. Ang kanyang matuhod talaga ang bumigay at napahawak siya sa gilid ng mesa. Dahil ang lalaking tinawag niyang unggoy na nakatuksedo, ang lalaking binasak niya ang bintana, ang lalaking sinabihan niyang alisin ang maruruming kamay sa manibela. Ang lalaking iyon ay isang ahente ngang NBI na iniimbestigahan siya sa loop ngang ilang buwan. Tumayo si Fernandez. Umupo. Tumayo ulit. Mukhang isang taong sinusubukang umalis sa sarili niyang katawan. Ipinikit ni Cruz ang kanyang nga mata. Isang butilang luha ang gumulong sa kanyang pisngi, ngunit bumaksak ang kanyang mabalikat. Hindi siya umiyak dahil natatakot siya. Umiyak siya dahil sa wakas ay may dumating. Naglabas si De Leon, NG, isang tablet. Pinindot ang screen. Napuno, NG boses ni Miguel ang silid. Hindi po ako pumapayag sa pakahaluhog ng aking sasakyan, officer. Pagkatapos ay ang tunog ng pakbasakang salamin. Ang footage ay mula sa relo ni Miguel. Ang mabigat na pilak na relo na inaayos niya tuwing umaga. Ang regalo mula sa isang kasamahan. Ito ay isang NBI covert recording device. 43 minuto ngang tuloy-tuloy na audio at video. Bawat salitang sinabi ni Santos, bawat hampas ngang batuta, bawat piraso ngang salamin, bawat panting ngang unggoy na nakatuksedo, lahat ng iyon. Federal na ebidensya, na patotohanan, nakalog. Bumalik ka sa ikalawang bahagi ngayon. Ang bahagi kung saan isinusuot ni Miguel, ang relong iyon. Hindi siya nakikilos ng hindi mapakali. Inoon niya ang isang recording device at binigyan lang siya ni Santos ng grand finale. Pinindo ulit ni De Leon. Umingtuang footage. Bukod pa rito, ang madokumentong kinuha ni Corporal Santos mula sa sasakyan ay classified na mga materyales na kaso ngang NBI na may kohnayan sa investigasyong ito. Ang hindi autorisadong pagkuha ay bumubungang isang hiwalay na federal na pagkakasala sa ilalim ng Title 18, Section 2,232. Ang Manila Envelope, ang bagay na dinukot ni Santos sa basa na bintana, ang makahina-hinalang materyales. Iyon ay mga file ngang kaso ngang NBI tungkol sa kanyang departamento. Binasak niya ang isang bintana para nakawin ang ebidensya laban sa sarili niya. Sinubukang magsalita ni Santos. Nabasag ang kanyang boses. Hindi ko alam na siya. Hindi kumurap si De Leon. Hindi mahalaga kung alam mo ang kanyang pagkakakilanlan, officer. Ang batas ay nalalapat anuman ang biktima. Ang linyang iyon ang buong kuwento. Hindi hinihiling ng batas na ang biktima ay magdala ng badge. Hindi hinihiling na siya ay nagre-record.
Walang pakialam kung ang lalaki sa Lamborghini ay isang ahentengang NBE o isang tubero o isang pari o isang bata na nakmamanehong kotse ng kanyang ina. Hindi mo maaring gawin ang ginawa ni Santos sa sinuman. Nakataon lang na si Miguel ang nakapagpatunay nito. Tumayo si Cruz. Lumakat patungo sa isa sa mga ahente. Nanginginig ang boses ngunit matatak ang mga paa. Mayroon po akong kailangang iulat tungkol sa pahinto na iyon? At tungkol sa iba pa. Natatakot siya, ngunit nakatayo siya. At sa isang silid na puno nga lalaking ilang taon nang nagbubulak-bulagan, ang pinakabatang batch ang unang nagbukas ng kanyang bibig. Dito nagsisimulang hindi na tungkol sa isang traffic stop. Ang kwento at nagiging tungkol na sa isang buong departamento. Hindi iniimbestigahan NG, NBI, Civil Rights Division, kung gaano ang nangyari kay Miguel Reyes sa Acacia Avenue. Ibig kong sabihin, ngunit hindi iyon ang buong larawan. Ang iniimbestigahan nila ay isang pattern. Isang pattern at kasanayan ng diskriminatoryong pagpupulis sa Santa Rosa PD. Iyon ang legal na termino? Pattern o kasanayan. Ito ay sakop ng Republic Act No. 9745 o ang Anti-Torture Act. Ito ang parehong tool na ginamit ng Department of Justice para buksan ang mga abusadong departamento. Ang pahinto kay Miguel ay hindi ang nagsimula ng investigasyon. Ito ang nagtapos nito. Ang huling piraso. Ang huling ladrilyo sa isang pader na 8 buwan nang itinatayo. Tiniis ni Miguel ang kahihiyang iyon ng sadya nang may estratehiya. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil alam niya kung ano mismo ang gagawin ni Santos kung bibigyan ni pagkakataon. At nagatid si Santos. Ngayon, nagsisimula ang tunay na trabaho. Kinuha ng mga analyst ng NBI ang 18 buwan ng body cam footage mula sa mga server ng Santa Rosa PD. Bawat traffic stop, bawat interaksyon, bawat talampakan ng digital tape at nagsimula silang mag-flag. 23 insidente na kinasasangkutan ni Craig Santos lamang. Lahat ay kinasasangkutan ng driver na mukhang mahirap o tagalabas. At ang pattern ay napaka-consistent na halos parang sumusunod si Santos sa isang manual. Mga pahinto na walang sinasabing dahilan. Pinahinto ni Santos ang isang lalaki sa isang lumang Honda Accord at isinulat na taillight malfunction sa ulat. Ipinapakita ng bodycam footage na parehong gumagana ang mga taillight. Mga pinahabang detensyon. Ang average na oras paghinto para sa mga driver na mukhang mahirap kasama si Santos ay 34 minuto. Ang average para sa mga driver na mukhang mayaman sa makaparehong sitwasyon ay 34 laban sa 9. Parehong pulis. Parehong makaye. Parehong makabatas. Agresibong pananalita mula sa unang salita. Walang bati. Walang pagpapakilala. Mga utos lang at mga paghahaluhog na walang pahintulot o probable cause ng paulit-ulit. Sa isang pahinto, pinahinto ni Santos ang isang 22 taong gulang na estudyante sa kolehiyo na nagmamaneho ng isang BMW. Nakasuot ang batang ng sweatshirt ng universidad. Malinis ang kanyang rehistro. Walang bahid ang kanyang lisensya. Ang unang masalita ni Santos sa kanya, "Ay, hulaan ko, na-Diyosain ang mga magulang mo." Ang bata ay isang pre-med honors graduate. Ang kotse ay isang regalo sa pagtatapos mula sa kanyang lola. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada sa loop ng 41 minuto. Walang ibinigay na citation. Hindi kailanman nag-file ng reklamo ang batang iyon. Karamihan sa kanila ay hindi at iyon ang bahaging nagpapalala sa lahat ng ito. Para sa bawat taong pumasok sa Santa Rosa PD at pumuno ng isang form, mayroong 12 ng iba pa na umuwi na lang at sinubukang kalimutan ito.
na sinabi sa kanilang sarili na hindi ito sulit sa abala, na alam na ang pagrereklamo sa departamento tungkol sa departamento ay parang pagtatanong sa lobo na imbestigahan ang manukan. Ngunit ang NBI ay hindi ang lobo at hindi sila nagtatanong. Ngayon, si Sergeant Rico Fernandez ang tahimik, ang tagapirma en papel. Narito ang nalaman en investigasyon tungkol kay Rico Fernandez. Bawat isa sa mga ulat ng insidente ni Santos sa nakalipas na 4 na taon ay dumaan sa mesa ni Fernandez. Lahat ay naaprubahan. Walang ni isa ang kinuwestiyon. Walang ni isa ang ibinalik. Walang ni isa ang na-flag para sa pagsusuri. At narito ang bahaging nagpapabago kay Fernandez mula sa isang tamat na supervisor tungo sa isang bagay na mas masahol pa. 3 reklamo ng sibilyan ang isinampalaban kay Santos sa nakalipas na 18 buwan. Lahat ng 3 ay nagmula sa mga miyembro ng parokya ni Father Carlos. Lahat ng 3 ay napunta sa mesa ni Fernandez para sa internal review. Ang proseso ni Fernandez sa pagsusuri ng reklamong iyon ay ang sumusunod. Binasa niya ang bersyon ni Santos, tiningnan niya ang ulat, pinirmahan niya ang clearance form, tapos hindi niya kailanman pinanood ang bodycam footage. Kahit isang beses. 3 reklamo. 3 pagkakataon na kunin ang tape at tingnan kung ano talaga ang nangyari. 3 beses niyang piniling hindi tumingin dahil ang pagtingin ay maaring mga hulugan ng paghahanap ng isang bagay. At ang paghahanap ng isang bagay ay maring mga hulugan ng paggawa ng isang bagay. At ang paggawa ng isang bagay ay hindi estilo ni Rico Fernandez. Nang tanungin ngang NBI si Fernandez tungkol dito sa kanyang paunang panayam, ang kanyang sagot ay maganda sa kawalan nito ngang laman. Nagtiwala ako sa desisyon ngang aking opisyal. Wala akong dahilan para pagdudahan ang kanyang naulat. Walang dahilan para magduda maliban sa bodycam footage na sumasalungat sa bawat isa sa mga ulat na iyon. Footage na nasa server ngang departamento sa buong panahon, footage na may buwang access si Fernandez at hindi niya kailanman binuksan. Hindi iyon tiwala. Iyon ay arkitektura. Iyon ay isang sistema na idinisenyo upang ang taong sumusuri sa trabaho ay siya ring nakikinabang sa hindi paghahanap ng anumang mali. Ngayon, si Tanya Cruz. Dito nagiging komplikado ang kwento sa pinakamagandang paraan. Umupo si Cruz kasama ang investigador ng NBI at nagbigay ng buong pahayag. Kinakabahan siya, nanginginig ang kanyang makamay, ngunit nagsalita siya. At nang magsimula siya, hindi na siya tumigil. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kultura, kung paano mula sa kanyang unang araw, sinabihan siyang ang pagkuwestiyon sa paghinto ngang isang senior officer ay hindi loyal. Hindi labak sa mga patakaran, hindi loyal, na parang personal ito, na parang ang badge ay isang pamilya at ang pagsusumbong sa pamilya ang pinakamasamang bagay na maari mong gawin. Sinabi niya sa kanila kung ano ang sinabi ni Santos sa patrol char bago ang pahinto. Bago pa man umilaw ang mailaw. Bago ang lahat ng ito. Nakita niya ang Lamborghini, itinuro ito, at sinabi ang 2 salita. Drug Lord, ayan na ayan, Drug Lord. Hindi muna niya tiningnan ang plaka. Hindi tiningnan ang rehistro, walang dahilan. Nakakita siyang isang lalaking Pilipino sa isang mamahaling kotse at sapat na iyon. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa tagubilin ni Fernandez sa kanyang unang linggo. Kung huminto si Santos, suportahan mo siya, huwag kang magtanong. Hindi pagsasanay, hindi gabay, isang utos. Manahimik ka at matuto. At pagkatapos ay ibinigay niya sa kanila ang mga text message. May mga screenshot si Cruz mula sa isang group chat sa pagitan ni Santos at 4 na iba pang opisyal. Hindi niya binasa ng malakas ang mga mensahe.
Ibinigay niya ito sa kanyang telepono at tumingin sa sahig habang nag-scroll ang mga ahente. Hindi rin inulit ng tagapagsalaysay kung ano ang sinasabi ng mga mensaheng iyon, ngunit itinala ng NBI ang bawat salita, bawat mura, bawat biro, bawat casual, comfortable, at walang kahihiyang linya nga, panghuhusga na. Isinulat ng lalaking ito sa isa't isa habang nakasuot ng mga badge na binayaran ng mga taong kanilang pinagtatawanan. Hindi isang bayani si Cruz sa kuwentong ito. Alam niya iyon. Tumadyo siya sa Acacia Avenue at pinanood. Si Santos nabasagin ang binta ng iyon at hindi siya nagsalita. Narinig niyang tinawa ni Santos si Miguel na unggoy at hindi siya humakbang. Nabigo siya sa sandaling iyon at dadalhin niya iyon. Ngunit 3 araw pagkatapos, pumasok siya sa isang silit na puno nga ahente ng federal at binuksan ang kanyang bibig. At mahalaga iyon, hindi sapat para burahin ang hindi niya ginawa. Ngunit sapat para baguhin ang susunod na mangyayari. Si Father Carlos Villanueva. 3 taon ng mga binder. 3 taon ng pagiging ignorante. Dumating ang mga ahente ng NBI sa parokya ng Banal na Pag-asa isang Miyerkules ng hapon. Nakipagita si Father Carlos sa kanila sa kanyang opisina. Naghihinala siya, nakakrus ang mga braso. Naranasan na niya ito dati. Sa tuwing ibibigay ko ang aking matalaan, walang nangyayari. Bakit ako maniniwala na iba ngayon? Ang ahente sa tapat niya, matatag. Dahil ngayon, hindi namin hinihiling sa inyong departamento na imbestigahan ang sarili nito. Tinitigan ni Father Carlos ang ahente ng matagal. Pagkatapos ay tumayo siya, lumakat sa isang filing cabinet at kinuha ang kanyang binder. 3 taon. Bawat insidente ay nakadokumento. Mga panggalan, petsa, badge number, mga kontak ng saksi, cross-reference at may mga tab. Ginagawa na niya ang trabahong NBI sa loop ngang 3 taon gamit ang isang 3-ring binder at isang kopyer ng simbahan. At ngayon, sa wakas, may nakikinig. Ngayon, ang komprontasyon. Ang formal na panayam ni Santos sa mga investigador ng NBI Civil Rights. Mayroon siyang abogado sa tabi niya. Hindi ang abogado nega Union nega Pulisya dahil umatras na ang Union. Isang pribadong abogadong binayaran mula sa sariling bulsa. Sinasabi na nito ang lahat tungkol sa kinalalayan ni Santos ngayon. Mag-isa, nagsimulang kalmado ang investigador. Profesional, alos pala kaibigan, Corporal Santos. Ano ang iyong sinabing batayan para sa traffic stop kay Mr. Reyes? Naobserbahan ko ang sasakyan na naglalakbay sa paraang nagpapahiwatig na ang driver ay maaring hindi pamilyar sa lugar. Si Mr. Reyes ay nanirahan sa kanyang rehistradong address sa inyong patrol zone sa loob ng 8 buwan. Hindi ko po iyon alam. Tiningnan mo ang kanyang rehistro. Lumitaw ang kanyang address sa dokumentong hawak mo sa iyong kamay. Abogado ni Santos. Nasagot na NG aking kliyente. Ang tanong, Corporal Santos, bakit mo binasak ang bintana sa passenger side ng sasakyan ni Mr. Reyes? Naobserbahan ko ang mga kahina-hinalang materyales sa upuan ng pasahero at naniniwala akong may exigent circumstances na nagbigay katwiran dito. Ang mga materyales ay isang selyadong Manila envelope. Sa iyong ulat, inilarawan mo ito bilang isang malaking pakete na nayon sa packaging ng narcotics. Tama ba iyon? Hindi sumagot si Santos. Ang mga materyales na iyon ay classified na mga dokumento ng kasong NBI Corporal. Kinuha mo ang federal na ebidensya sa isang labag sa batas na paghahaluhog. Humingi ng break ang abogado ni Santos. Hindi nagtaas ng boses ang investigador kahit isang beses. Hindi niya kailangan. Ang makatotohanan ang gumagawa ng lahat ng trabaho.
Bawat sagot na ibinibigay ni Santos ay bumabangga sa isang pada ng body cam footage at mga timestamp at mga dokumento na nagsasabing ang kabaliktaran. Hindi huminto ang investigasyon kay Santos. Umakyat ito. Si Captain Roy Garcia, pinuno and internal affairs, ang sumunod, ang kanyang depensa ay ang parehong walang lamang kasuotan na isinuot ni Fernandez. Sinunod na naming nga pamamaraan ng departamento. At iyon ay technical na toto. Sinunod nila ang pamamaraan. Ang problema ay ang pamamaraan mismo. Ang pamamaraan ngang departamento sa Santa Rosa PD ay nagrurutang nga reklamo sa direktang supervisor ngang akusadong opisyal para sa pagsusuri na nangahulugang si Fernandez ang nagsuri ngang nga reklamo tungkol kay Santos at si Garcia ang pumirma sa nga pagsusuri ni Fernandez. Walang sinumang independyente ang humawak sa mga file na iyon. Ang proseso ay idinisenyo para mag-absuelto, hindi para mag-imbestiga. Hindi ito isang sirang sistema. Ang sistema ay gumagana ng eksakto tulad ng idinisenyo para protektahan ang sarili nito. Isa pang takpo. Isang tahimik. Si Miguel sa bahay. Gabi. Ang kanyang anak na babay ay gumagawa ngang takdang aralin sa mesa sa kusina. Tumingala siya. Daddy, kailan ayusin ang bintana ng kotse? Malapit na anak. Anong nangyari doon? Isang aksidente. Nakatayo si Isabel sa pintuan. Hindi niya siya itinuit. Pinanot lang niya. Matagal na siyang asawa ngang isang ahente ng NBE para malaman kung aling nga katahimikan ang dapat hayaan. Mamaya, pagkatapos matulog ang nga bata, sina Miguel at Isabel sa sopa. Nakatingin siya sa kawalan. Gumawa na akong undercover work sa malugar na makbibigay sa iyong bangungot pero walang kasing sakit ang tratuhin na parang suspek sa sarili mong lugar, sa harap ng sarili mong bahay. Inilagay ni Isabel ang kanyang kamay sa kanya. Walang sinabi, hindi na kailangan, dahil ito ang bahaging nakakalimutan ng matao. Si Miguel Reyes ay isang NBI special agent, mayroon siyang pagsasanay at clearance at isang recording device sa kanyang pulso. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, siya ay isa ring Pilipino na naninirahan sa Pilipinas. At hindi inaalis ng badge ang sakit. Ibig sabihin lang, mayroon kang paglalagyan nito. 6 na linggo. Iyon ang tagal para tapusin ng NBI Civil Rights Division ang sinimulan ni Father Carlos na 3 taon nang hinihiling na simulan ng isang tao. Ang natuklasan ay bumagsak na parang isang tren. Si Corporal Marcos Santos ay kinasuhan ng paglabag sa karapatang sibil sa ilalim ng kulay ng batas, labag sa batas na paghahaluhog at pagsamsam, pagkasira ng ari-arian, pagsasampang ng maling ulat ng pulisya, at isang kaso na walang sinumang inaasahan, ingji, autorizadong, pagihan na, classified na federal na materialis. Ang gihuling iyong ayang gisobri. Ang gisobri na binazagi, niya ang gibingta na para makuha. Ang sobre na naglalaman ng mga file ng kaso tungkol sa kanya. Bawat kaso ay seryoso. Bawat kaso ay may kaakibat na pagkakakulong. Si Sergeant Rico Fernandez ay kinasuhan ng conspiracy to deprive civil rights para sa sadyang pag-apruba ng mga maling ulat, obstruction of justice para sa pagdatago ng 3 reklamo ng sibilyan ng hindi sinusuri ang magagamit na ebidensya. 2 kaso? Parehong mabigat. Si Captain Roy Garcia hindi kinasuhan ng kriminal, ngunit inalis sa pamumuno nga, internal affairs, epektibo kaagad. Inirekomenda para sa administratibong aksyon, pagkabigo sa pangangasiwa. Ang kanyang karera sa pagpapatupad ng batas ay tapos na. Wala lang siyang posas na may papakita para rito. Ang termination hearing ni Santos ay maikli, 15 minuto. Pumasok siya na nakasuot ng suit sa halip na uniforme sa unang pagkakataon sa loop ng 6 na taon. Ang kanyang badge at service weapon ay kinuha sa pinto. Pinirmahan niya ang nga papeles. Walang nakipakamay sa kanya. Lumabas siya na may dalang isang karton na kahon.
Ang pangalan ng kanyang ama ay nasa Wall of Honor ng departamento. Ang pangalan ni Marcos Santos ay hindi makakasama rito. Ang kanyang paglilitis sa kriminal ay itinakda sa Korte ng Maynila, hindi sa Korte ng Santa Rosa, sa Maynila, kung saan ang mahukom ay hindi nakikipag-golf sa hepengang pulisya. At ang jury pool ay hindi kinukuha mula sa parehong mga taong kumak-away kay Santos sa grocery store. Hindi umabot si Fernandez sa isang hearing. Nagbitiw siya bago magsimula ang mga paglilitis sa pagpapatalsik. Tahimik. Walang press conference. Walang pahayag. Kumuha siyang isang plea deal sa kaso ng konspirasi. Binawasan ang sentensya kapalit ng buong kooperasyon. Nagbigay siyang testimonya tungkol sa mga kasanayang ng departamento na bumabalik sa isang dekada. Bawat shortcut, bawat nakabaong reklamo, bawat ulat na pinirmahan niya nang hindi binabasa. 6 na taon ang ginugol ni Rico Fernandez sa pagtiyak na malinis ang nga papeles. Sa huli, ang sarili niya nga papeles ang nakbaon sa kanya. At pagkatapos ay darating ang bahaging mas mahalaga kaysa sa anumang individual na parusa. Ang lungsod ng Santa Rosa ay pumasok sa isang kasunduan sa reforma sa Department of Justice, isang may bisang legal na kasunduan na nagsasabing, ayusin ninyo ito o kami ang ayos nito para sa inyo. Ang matuntunin ay tiyak. Independenteng pangangasiwa sa lahat ng investigasyon ng internal affairs. Wala ng departamento na mag-imbestiga sa sarili nito. Sa pilitang pagsasanay sa racial bias na may taon ng re-certification. Hindi isang beses na seminar, bawat taon, bawat opisyal. Pagsusuri ng bodycam footage ng isang panlabas na civilian board. Hindi ang kapitan, hindi ang sarhento, nga sibilyan, magkataong mula sa komunidad na may autoridad na panoorin ang magatape at magtanong, nagamahihirap na tanong, at isang ganap na binagong proseso na reklamo na direktang dumadaloy sa isang independenteng opisina na nilalampasan ang chain of command ng buo. Naglabas ang pampublikong pahayag si Konsehal Gerald Underwood. Hindi ito ang legasiyang nais namin. Ngunit ito ang pagwawastong kailangan namin. Si Tanya Cruz ay hindi kinasuhan. Ang kanyang kooperasyon ay nakadokumento sa ulat Nege Nebi. Hindi siya nagdivang. Lumipat siya sa isang bagong unit na niliha sa ilalim ng kasunduan sa reforma, community liaison, isang trabahong hindi umiral sa Santa Rosa PD6 na linggo na ang nakalipas. Hindi nagsalita si Cruz ng sapat na mabilis. Siya ang unang magsasabi sa iyo niyan. Ngunit nang dumating ang sandali na pumili sa pagitan ng katahimikan at katotohanan, pinili niya ang katotohanan. At ang pagpiling iyon ang nagbukas ng lahat. At si Miguel Reyes. Pagkatapos ng 6 na linggo ng deposition at pagsusuri ng ebidensya at mga-classified briefing, nakatanggap si Miguel ng isang pakilala mula sa NBI Civil Rights Division. Pribado ang seremonya. Walang makamera, walang press, isang handshake lang at isang piraso ng papel na nagsasabing mahalaga ang ginawa niya. Pagkatapos ng seremonya, umuwi si Miguel sa kanyang bagong Lamborghini Urus. Parehong kulay, parehong spec, matte black, binayaran muli ng cash. Pumasok siya sa driveway sa Acacia Avenue. Tumatakbong lumabas ang kanyang anak na babae mula sa pintuan sa harap. Binuhat niya ito. Ipinulupot ng bata ang kanyang mga braso sa kanyang lik at niyakap niya ito ng matagal. Kumaway ang kapitbahay mula sa kabilang kalye. Kumaway pabalik si Miguel. Parehong tao, parehong kalye, parehong kotse. Ngunit ang mundo sa paligid niya ay medyo naiba na ngayon. Hindi naayos, hindi perpekto, ngunit naiba. At minsan, sa pagkakaiba, nagsisimula ang lahat. Narito ang nananatili sa akin tungkol sa kwentong ito. Sa pagitan 2015 at 2024, nagbukas ang Department of Justice ng nga investigasyon sa pattern o kasanayan sa mahigit 20 departamento ng pulisya sa buong Pilipinas. At sa halos bawat isa, pareho ang nga natuklasan.
Sistematikong bias, hindi sapat na pangangasiwa, isang kulturang nagpaparusa sa mga taong nagsasalita ng higit pa kaysa sa pagpaparusa sa mga taong nakakamali. 20 departamento, parehong kwento, paulit-ulit, napanagot ni Miguel Reyes. Si Marcos Santos dahil nagkataong may dala siyang badge ng NBI at isang recording device na nagukunwaring relo. Mayroon siyang pagsasanay. Mayroon siyang backup. Mayroon siyang isang buong federal na dibisyon na handang kumilos kapag dumating ang sandali. Ngunit paano ang taong walang lahat ng iyon? Paano ang estudyante sa kolehiyo sa BMW na nakaupo sa gilid ng kalsada sa loob ng 41 minuto dahil nagpasya? Ang isang opisyal na impossible? Para sa isang estudyanteng mukhang ordinaryo na magmay-ari ng isang magandang kotse. Umuwi ang kapatang iyon. Hindi nakfile na reklamo. Hindi naksabi kaninuman. Nilunok na lang at nagpatuloy. Paano si Father Carlos? 3 taon ng pagdodokumento ng bawat insidente. 3 taon ng pagsasampang ng reklamo. 3 taon ng pagsasabihan na walang mali. Habang lahat ay mali. Wala siyang badge. Mayroon siyang binder at isang kopir at ang matikas na paktanging tumihil. Paano ang bawat taong pinahinto, kinapkapan, kinausap na parang mas mababa pa sa tao, at pagkatapos ay umuwi at umupo sa kanilang driveway sa loob ng 10 minuto na sinusubukang maramdamang normal muli, walang bodycam, walang recording device, walang federal na backup, ang kanilang salita lang. At madalas, hindi sapat ang kanilang salita. Ang batas na nilaba ni Marcos Santos ay hindi nagsasabing ang biktima ay dapat isang ahente ng NBI. Hindi ito nagsasabing ang biktima ay nangangailangan ng isang nakatagong kamera. Sinasabi nito na hindi mo maaring gawin ang ginawa niya sa sinuman. Punto. Ang badge ay nangangahulugang pinoprotektahan mo ang matao, lahat ng tao. Hindi lang ang magkamuha mo o nagmamanehong makotseng sa tingin mo ay dapat nilang imaneho. Umupo si Father Carlos sa Civilian Oversight Board. Ngayon, sa unang pulong, binuksan niya ang binder na iyon sa huling pagkakataon, binasa ang isang pangalan ng malakas. Ang unang taong nag-file ng reklamo 3 taon na ang nakalipas. Ang isa na na-dismiss sa loop ng 48 oras. Ito ang dahilan kung bakit tayo narito. Bawat pangalan sa binder na ito, bawat taong sinabihang walang mali, may mali? At ngayon, ayayusin natin ito. Gusto kong marinig mula sa iyo. Naranasan mo na bang husgahan bago pa man malaman ang iyong pangalan? Naranasan mo na bang may tumingin sa iyo at nagpasya kung sino ka bago ka pa man magsalita? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento dahil bawat kwento ay mahalaga. Pare, tinamaan ako nito. Isipin mo lang, iyong driveway, iyong kotse, nanonot ang iyong maanak at isang lalaking may badge ang trinato ka na parang basura. Anong gagawin mo? Mag-like. Ay share ito at iwan ang iyong sagot sa ibaba. Ay, seryoso.